Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Bago magumpisa ang season na ito ay pinagtitripan nga sa Rob Pelinka na gumagawa nga daw ito ng boy band sa pagkuha kay Luka Doncic at Jake LaRavia. Samahan pa ito ni Austin Reeves, napakahilig nga daw ni Pelinka sa mga puti. Well, ang tatlong to ang naunguna sa last 3 wins ng Lakers. Si Luka at Austin Reeves ay ginagawa, nakasanayan at inaasahan natin sa kanila, leading the team in scoring and playmaking. Halos pwede mo na nga ang ilista sa kanila ang 20-point o 30-point double-double. Subalit ang gumugulat sa madami ngayon ay si Jake LaRavia mga kaibigan. Kanina ay gumawa siya ng 25 points, 8 rebounds and 4 steals on 10 of 13 shooting sa field. Sa last game naman nila ay nagtala siya ng 13 points and 5 rebounds on 5 of 8 shooting sa field. And the game before that ay nagtala naman siya ng 27 points and 8 rebounds on 10 of 11 shooting sa field. Napaka-efficient niya nga mga kaibigan. At kung may pagpapatuloy niya ito ay tiyak na in running siya para sa 6-man Player of the Year award. Sa ngayon ay considered as surprise nga ang development ni Jake LaRavia mula sa bench ng Lakers. Hindi ito gaanong inaasahan ng madami. Nang makuha nga siya sa free agency ay tila ba sabit lamang siya sa pagkakakuha ng Lakers kay DeAndre Ayton. Ganun pa man, ngayon nga ay napakalaki ng impact niya sa team. At sa ngayon nga ay naging maganda ang desisyon ni Rob Pelinka na unang binatikos ng madami ng hayaan niya na umalis si Dorian Finney-Smith na umangat ang sahod at hindi pa naglalaro para sa Rockets ngayon dahil sa ankle surgery na ginawa sa kanya. Dahil nga sa desisyon na ito ni Rob Pelinka ay nabigyan sila ng espasyo para kay Jake LaRavia. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Lagapak naman sa 0 wins and 6 losses ang record ng New Orleans Pelicans to start the season matapos silang tambakan ng OKC Thunder na walang Lu Dort, Chet Holmgren, Jalen Williams at Nikola Topic sa score ng 137-106. 8 players ng OKC ang gumawa ng 10 points o higit pa sa panguna ng 30 points and 7 assists si Shai Gilgeous-Alexander at sa loob lamang yan ng 29 minutes of playing time. Kahit na madaming injuries ang OKC mga kaibigan ay sisimulan na ang season na ito sa perfect 7 wins and 0 losses na record. Patunay ng kanilang dominance at tindi ng coaching. Sa ngayon nga ay mukhang kailangan na maghiwalay ni Zion Williamson at ng Pelicans dahil mukhang patungo na nga si Zion sa kanyang ika-6 na sunod na taon kung saan hindi siya makakapaglaro ng playoff basketball. Magaling si Zion subalit maliwanag nga na hindi siya yung tipo ng number 1 pick na aasahan mo na magbuhat ng franchise patungo sa championship o kahit sa playoffs man lang. Pwede nga siya maging number 2 o number 3 option sa isang championship caliber team dahil sayang nga ang kanyang galing kung hindi man lang siya makakapag-experience ng playoff basketball. Lalo na sa style of play na meron si Zion ngayon, mas swerte na nga siya kung pagpatak ng 30 years old ay nasa kanyang prime pa rin siya. Pwede nga natin ihalin tulad dito kay Blake Griffin na eventually ay nawala din ang athleticism nito. Ngunit ang pinagkaiba nga ay na-develop ni Blake Griffin ang kanyang shooting habang si Zion naman ay panay atake lang sa pintang alam hanggang ngayon. Saan tingin nyo ba sa palagay babagay si Zion Williamson mga kaibigan?